Ang tambayan ng mga mahilig sa MILF, My Intimate Love and Fantasies. Sa ating episode na pinamagatang Sa Tropa Tulungan, Walang Tuhugan. May kwento ako. Lalaki ako. At gusto ko lang i-share ang intimate love and fantasy ko. Dahil meron akong babae na nagugustuhan. Yun nga lang, dalawa kami ng best friend ko ang may gusto sa kanya. Naku. Sabi nga sa bro code, bros before hoes. Aba, may ganun-ganun pang code. Kala ko QR code lang. May code. Si best friend, kasama ko na yan simula pa nung pagkabata. Hanggang sa parehas na kaming nagbinata, nagkajowa, nawasak sa puso, at nawasak sa alak. Nagkatrabaho, solid pa rin hanggang ngayon. Solid pare, solid. Nakatambay kami noon sa basketball court. At nakakita kami ng napakagandang babae na parang diwata sa ganda. Ay naku, huwag ka magtitiwala sa mga mukhang diwata ngayon. Bagong lipat itong babae sa lugar namin. Sabi pa ni best friend, "Pre, nauna ako ah." Sabi ko naman, "Ay, di ako papayag, pre." Bato-bato pick na lang tayo. Kung sinong matalo, siya ang susuko. Esa natalo ako. Pero kahit ganon, hindi natigil ang pagpapantasya ko dito sa babaeng maganda. Lagi kaming nag-aabang sa basketball court dahil madalas siya bumibili sa tindahan na malapit doon. Napansin niya na nga kami. Tapos bigla kaming nginitian ni best friend. Para kaming mga batang hamog na kinikilig-kilig. Akala mo mga bagong tuli. Nakilala na namin finally. At siya ay walang iba kundi si Annie. Kinuha namin siya as muse sa aming paliga sa barangay. And sobrang saya ng best friend kong to kasi nalaman namin na single siya. Siyempre, etong si best friend, atat na ligaw agad-agad. Hanggang sa nakadalawa, 3 buwan, steady sa panliligaw etong best friend ko. Ako, nakikibalita lang. Sabi pa nga niya, nauubos na daw yung ipon niya. Sa kakaligaw, kakadate nila, tapos parang walang nangyayari. Aba, mainipin. Sa pagkakakilala ko, masugid naman talaga tong best friend ko. Niloko ko pa nga siya eh. Gagi pre, ako yata yung type nun, hindi ikaw. Kaso bad joke. Nasin lang ako ni best friend, napikon siguro. Minsan, napadaan ako sa tapat ng bahay ni Annie. Sakto ay paalis siya, papunta din sa trabaho. Sabi pa nga niya, sabay na daw kami. Sabi ko agad kay Annie, ay wait lang, chat ko si best friend na ihatid ka. Pero ayaw naman ni Annie. Bakit ayaw niya sa best friend mo? Sa umiiwas na daw siya. Kwento niya daw sa akin habang naglalakad kami. Kaya naman sinabi ni Annie na pinilit naman daw niya na kilalanin si best friend ko. Kaso di niya daw makita yung spark sa kanila. Sa una, nahihiya ako kasi first time namin na mag-usap na kami lang. Kahit pa ipinagkatiwala ko na siya sa best friend ko, nagparaya na ako. Aba, syempre hindi maalis yung kilig ko.
First time namin na mag-usap na kami lang. Pero sa ugali ko, well, hindi halata dahil kalmado ko sa lahat ng bagay. Sabi ko na lang sa kanya, siguro maigi na sabihin mo na lang sa best friend ko yan kasi pangit naman kung sa akin manggagaling. Tapos, ewan ko, parang bigla na lang nagbago yung ihip ng hangin at sinabi ni Annie, alam mo, feeling ko, mas type kita. Kasi relax kang tao, may pagka-misteryoso. At magkaiba kayo ng best friend mo. Yung best friend mo kasi, okay naman sana kaso, parang kung kumilos, parang feeling niya kami na. Nagulat ako sa sinabi ni Annie at hindi ako umimik. Tapos, nagchat ako sa kanya nung araw na yon. Ba't ka nagchat? At nag-reply din siya. Sabi niya, salamat at nakausap kita. Ngunit naisip ko si best friend. Hindi na madalas nakikipagkita si best friend. Di ko rin masabi sa kanya yung nangyari. Ngunit isang gabi nagyaya itong si best friend na makipag-inuman. Sabi niya pa sa akin na may kasamang pagbabanta. Pre, wag mong liligawan tong babaeng to ha. Sabi ko, gustuhin ko man pero hindi talaga. Sabi ko pa, kakaibiganin ko na lang. Pero pabiro, naka-move on na din naman si best friend tapos ako, eto, nang hihinayang na lang. Sana, ginalingan ko na lang sa bato-bato pick. Meron pa sana akong naging chick. At ayan ang ating kwentong MILF My Intimate Love and Fantasy sa ating episode na pinamagatang kapag tropa, tulungan, walang tuhugan. Ay, oo, tama lang. Buti naman ganun ang ginawa mo, no? Nakakatuwa din na mas naging mahalaga sa'yo yung pagkakaibigan kesa naman sa isang babaeng dalaga na hindi mo pa naman talaga tuluyang nakikilala. Di ba? Tama lang yung ganun. Di ba kung may gusto kang ligawan tapos alam mo na yung babaeng yun o taong yun ay pinopormahan na rin ng malapit mong kaibigan. Hindi ba may isip mo rin na pag ito pinormahan ko, may magkakaroon talaga ng alitan o kaya naman mababawasan ka ng isang tunay na kaibigan. Okay lang yata na mabawasan ka ng ng jowa kaysa mawalan ka ng kaibigan, pero baliktad. Either way. O sino bang mas magandang kasama, yes friend? Pero feeling ko kung sa tagal ng pagsasama nyo as best friends, simula pagkabata pa, siguro naman ito yung tipo ng tao na mahirap hiwalayan. 'Di ba? Kasi buong pagkatao mo kilala niya at ikaw din kilala niya. Alam niya na yung mga ganyang klase ng mga babae ay hindi naman pala talaga magtatagal. Ayan. Tama yung mga pa-bro code na yan na bros before hoes. Ay, nako, mga yes friend, maraming salamat sa pag-send ng iyong kwentong MILF, My Intimate Love and Fantasies. Kung gusto mo rin mag-send, you can also message me on my Facebook page, DJ Maria Morena. At babasahin natin yan syempre naman. At ikaw ay tuloy-tuloy na tumutok kay Maria Morena dahil andito lang ako hanggang 3:00. Dito lang sa 101.1 Yes FM.